Let us open our Bible on Psalm 67, verse 1. Praise the Lord. God, be merciful unto us, and bless us, and cause His face to shine upon us. So mayroon tatlong bagay na mahalagang bagay na gustong hingiin ng nagsulat po nito. Tatlo ito. Sinabi po dito, God, be merciful unto us, and bless us, and cause His face to shine upon us. Una dito, be merciful unto us. Yan ang una. Maawa ka sa amin. So ano pala ang magagawa ng awa ng Diyos sa buhay natin? Bakit itong mercy ng Diyos ay napakamahalaga na ginawa niya sa tao? Di ba ang mercy, yan lang ay nagagamit pag ang isang kalagayan ng tao o ng anumang bagay nasa peligro, tapos may nagpakita ng mercy, sinagip niya, nakita ng naawa, ito ay tinulungan niya. Di ba ganon? So, ang nangyari sa tao dahil minsan nabiktima ang tao sa kaaway ng Diyos, like Adam and Eve, at ito ay kumalat sa lahat ng tao. All have sinned and come short of the glory of God. Because of one man's disobedience, all become sinners. So, kailangan natin ng mercy ng Diyos. Para yung damage that has been done, bago man lang tayo mamatay, ay malutas ito. Mabigyan tayo ng pardon so that we will not serve the wages of sin with His death. So, mercy yan ng Diyos. So, napaka-importante ng mercy ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kung hindi lang alam yung mercy, that is out of your initiative. It is out of your discretion. Nasa iyo ba? Tulungan mo ba o hindi? Kung meron kang mercy, tutulong ka talaga. Alam mo, ginawa ng ating Panginoong Diyos, masyado siyang martir sa atin. Bakit martir siya sa atin? Di ba may mga taong, hoy, yung husband mo, sinasaktan ka na, ganito, ganito, bakit hindi mo pahihiwalayan? Nagpapakamartir ka masyado sa kanya. Dahil sa pag-ibig ng asawa, sa husband, hindi talaga humihiwalay. Higit ang Diyos, martir siya sa atin. Minsan ang tao nag-disobey sa Kanya, tumalikod sa Kanya, and yet, nagpakamatay pa siya. Para sa atin, martir ang Diyos para sa atin dahil sa Kanyang mercy. Kaya ang mercy ng Diyos, napakalaking impact ito sa buhay natin. Praise the Lord. Praise the Lord. Lalot na yung tao na gustong magbagong buhay, lalot na yung mga tao na gusto nang magsisi, lalot na yung mga tao na gusto nang hihiwalay sa masama. At least may mercy pa ang Diyos. Mayroon pang chance ang tao. Nakaawaan siya. Mayroon pang chance ang tao ma-forgiven siya. Mayroon pang chance ang tao ma-reconcile siya. At ang magagamit natin na word from God is mercy. Praise the Lord. Basahin natin dito sa Psalms 26 verse 11. Praise the Lord. But as for me, I will walk in mine integrity. Redeem me and be merciful unto me. Yan, yung taong gusto nang mag-walk sa integrity. Nagdesisyon na, Lord, ayaw ko na sa ganitong klaseng buhay na puno ng kalikuan, karumihan, kasamaan. Alam mo, kailan darating sa buhay ng tao ang ganitong klaseng matawag natin, di ba meron tayong kasabihan sa New Year, yung resolution kung tawagin. Ang ibig sabihin ng resolution, kung ano yung mga lapses mo nung nakaraan taon, papasok na tayo sa bagong taon, iiwanan na natin yung dating taon. Di ba meron tayong tinatawag na New Year's resolution? Yung bang, ayaw, hindi ko na gawin yung mga nagawa ko noon na lapses.
itong bagong taon na ito, hindi ko na dadalhin yon. O di ba? Ito naman, I will walk in my integrity. Bakit? Dahil itong taong ito, nabigyan ng Ebanghelyo. Nabigyan ng enlightenment. Nabigyan ng quickening spirit. Kaya nga sinabi dyan, it is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, ang magbibigay ng awakening, paggigising ng mga tao na natutulog sa kapahamakan, sa kasamaan, sa kasalanan, yung Word of God, makikwiken sila. So ano ngayon ang reaksyon ng tao pag nagising? Ay, lalakad na ako sa integridad. I-redeem mo ako. Kunin mo na ako, Panginoon. Alisin mo na ako, Panginoon, sa naglinlang sa akin, sa nagpahamak sa kaluluwa ko. I-redeem mo na ako. Be merciful unto me. O di ba ang laking magagawa ng mercy ng Diyos sa buhay natin? Kasi pagsagip niya sa mga tao na kusang nagsisisi, kusang nagpapakumbaba dahil sa Ebanghelyo. Kaya yung message natin kahapon, kagabi, the so-called worldwide ministry, international ministry, kung makarating ito sa ibang-ibang mga lahi, iba-ibang mga bansa na minsan hindi pa nakarinig ng kanyang Ebanghelyo, ito ang mangyayari sa kanila. Marirealize nila, magigising sila. Ito yung magiging approach nila sa Diyos. Lord, lalakad na ako sa integridad. I-redeem mo ako. Na-realize ko by your gospel na kung hindi ako maalis sa aking kasalanan, I am going to pay the penalty, and that is the death, and that is eternal death. Because of that gospel, ang tao magkaroon ng realization, no, na maglakad na ako sa bagong buhay, integrity. I-redeem mo na ako, Panginoon. Maawa ka sa akin. Kaya ang laking gamit ng awa ng Diyos sa buhay ng tao. Because it is all about our eternal soul. Basahin natin. Psalms 41 verse 4. Praise the Lord. I said, Lord, be merciful unto me. Heal my soul, for I have sinned against thee. Yan. O Panginoon, maawa ka sa akin. Paggalingin mo yung kaluluwa ko. Ayaw ko itong kaluluwa na ito na magpakailan pa man, hindi nawawala forever ito. Ayaw ko na ito ay maihatid sa ikamamatay nito na walang hanggang kaparusahan. Pagalingin mo ang kaluluwa ko. Nagkasala ako laban sa iyo. So itong klaseng pananalita ito ng mga tao na naliwanagan. Ako, naghinto ba ako sa mga bisyo ko? Naghinto kaya ako sa mga karumihan ko, sa mga ungodliness ko, sa mga worldliness ko, kung hindi na-preach yung gospel sa buhay ko? Na-realize ko kaya ang katotohanan at ang lahat para ihakbang ko ang dapat kong ihakbang para masagip pa ako? Kung hindi ang gospel ng Diyos, hindi ako nagkaroon ng ganitong uri na katulad nito na gusto ko nang mag-walk sa integrity, gusto ko nang magpagaling sa kaluluwa ko. Kasi nagkasala ako sa Kanya. Kung hindi lang ang gospel sa Diyos, I have nothing idea. I have no idea at all. Kaya napakahalaga yung gospel. Maibahagi natin. Marami pang mga taong maliliwanagan. Praise the Lord. Praise the Lord. Tsaka, minsan may mga mag-asawang naghihiwalay. Tapos may isang anak. May magtanong, anong batas niyan pag medyo malaki na yung bata? Saan siya sasama? Sa mama o sa papa? Sabihin ng DSWD, ang anak ang mag-decide.
Siguro, kung saan doon ang maawain sa kanya, ang caring sa kanya, doon siya sasama. Kasi yung maawain, mayroong kasamang care yun eh. Yung maawain, may kasali yung lingap, may kasali yung pag-ibig. Tapos yung isa, lagi siyang hindi pinapansin, hindi inaalagaan, sinasaktan. So yung bata, doon yun gusto magsama sa tatay man o sa nanay man, basta sino ang merong tinatawag na love, mercy, and care sa kanya, doon yun sasama. Kasi alam niya, safe siya doon eh. Alam niya na mabubuhay siya doon, hindi siya ipapahamak. Ganon din ang ating buhay. Nakilala na natin si Kristo at si Satanas by the Word of God. Na ibalik tayo sa Diyos, na reconcile tayo sa Diyos, na tamasa natin ang forgiveness, na tamasa natin ang mga blessings, ang peace and joy, provision lahat. So, aalis pa ba tayo sa Kanya? Hihiwalay pa ba tayo sa Kanya? So, ano ang mga dalangin? Di ba yung mga may nag-birthday kahapon, lumapit dito? Si Brother Carl, Pastor, birthday ko today. Magpa-pray ako kasama ng pamilya ko. So, sumama yung misis niya, yung anak nila. Anong hingiin mo, Carl, sa birthday mo? Endurance, Pastor. Na hindi na ako mawala sa paglilingkod ko kay Lord Jesus. Dahil natikman na niya ang kapayapaan, natikman na niya ang kagalakan at ang blessing. Kanino? Sa kamay ng Diyos. Praise the Lord. So, ganun din sa buhay natin. Ano ngayon ang layunin natin sa buhay natin? Nandito na tayo sa kamay ng Diyos. Wala na tayo sa kamay ng kadiliman. Di ba, isipin natin paano tayo makapagpanatili, paano tayo makapag-endure, paano tayo hindi na mawala sa Kanya. Yun ang kaagad isip natin. Kasi meron na tayong phobia. Mabalik doon sa kadiliman, mabalik doon sa kamay ng diablo. May phobia na tayo. So, ano ngayon dapat natin gawin? Basahin natin. Psalms 57 verse 1. Praise the Lord. Be merciful unto me, O God, be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpassed. Yan. Isang, earnest prayer. No? Isang ito, masinop na dalangin, humihingi ng mercy. Alam mo, hindi tayo kaawaan ng Diyos. Kung mawala yung mercy ng Diyos sa buhay natin, wala tayong magawa. We are helpless. We are hopeless. Dahil lang sa mercy ng Diyos, tinutulungan tayo, pinapalakas tayo, inaalalayan tayo, dinidipinsahan tayo, pinoproteksyonan tayo sa mga invisible enemies. Kahit sa mga visible enemies. Kaya we need the mercy of the Lord. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings I will make my refuge until these calamities be overpassed. Kailan ba matapos yung calamities natin? Kung patay na tayo. Kailangan maka-endure tayo under the shadow of His wings until death. Until these calamities matapos. Ganun. Kaya sa buhay natin, wala na tayong ibang objective. Hingiin natin yung mercy ng Diyos na huwag mawala sa atin, na maka-endure tayo hanggang sa wakas. Amen? Yan man yung hinihingi talaga ng mga anak ng Diyos. Tama man talaga. So yung mercy. Ang ikatlo, yung blessing. And bless us. Gaano ka-importante yung i-bless tayo ng Diyos? Every morning, ang mga tanim, mapansin mo, paggabi na, parang gumagano na sila. Kita mo yung tanim na malaki gani yan. Sunflower. Yung sunflower, pag maghapon na, magdilim na, yung kanilang
actuation, gumaganon sila. Parang walang lakas ba? Pag magsibol yung araw, humaharap yan sa araw. Habang umiinit, gumaganon. So, umisigla sila. Pag tanghaling tapat, gumaganon yung bulaklak. Kung saan yung araw, sumusunod. Kaya ang mercy ng Diyos, they are new every morning. Kada umaga, new strength binibigay ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, imagine that. Kaya yung blessing ng Diyos, talaga. Basahin natin yan. Let's read on Psalms 28, verse 9. Praise the Lord. Save thy people and bless thine inheritance. Feed them also and lift them up forever. Yan. Bless thine inheritance. See? Ano ba yung inheritance? Alam mo, may mga kwento minsan na parang ang mga tao magsabi, sana ako na lang yun. Ganun ba? Sana yung buhay niya dito mangyari sa buhay ko. Kasi may kwento kasi sa Amerika na may malaking tower na establishment sa New York na ang daming renters doon, ang daming income every year kasi alam mo naman yun dyan sa New York, ilang palapag yung mga buildings dyan. Ngayon, namatay na yung parents, yung owner, o yung owners, palagay natin. Hindi ngayon nakagawa ng testament who will inherit the establishment they have established. So it is the duty of the government to find the heirs. So sinubay-subay nila yung tinatawag na yung kin, yung pinaka-heir dapat. So yung kin, yung closest relative. Alam mo saan nila nakita ang heir? Pobre masyado. Nandoon sa kuweba nagtira. Ngayon, nasumpungan siya ang heir. Biglang blessing sa buhay niya. Kaya, huwag mong maliitin kung heir ka ng Heavenly Father dahil daughter and son of God ka. Daughter or son of God ka. Huwag maliitin yan. Kaya nga sinabi dito, save thy people, bless thine inheritance. Feed them also, and lift them up forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganun, ang blessing ng Diyos sa buhay natin. Hindi yan basta-basta. Kaya habang nagbabasa ka ng ganong kasaysayan, sabihin mo, ay sana ako na lang yun. Ay sana mangyari yan sa buhay ko. Na without my knowledge, without my, yung bang unaware ka ba? Tapos bigla na lang may nagpunta sa'yo, oy, ikaw pala yung heir ng ganitong laking establishment. Di ba? Bigla ka, masaya ka. Kung heir ka sa blessings ng Diyos, you are so blessed. Kaya itong mercy ng Diyos na na-reconcile tayo sa Kanya, automatic heir ka. So blessing yan. I-consider mo na blessing ng Diyos yan sa buhay mo. Praise the Lord. Praise the Lord. Blessing yan sa buhay mo. Tapos yung ikatlo, cause His face to shine upon us. Alam mo kung merong mga tao sa mundong ito na gusto ng talagang blessing, totoong blessing, hindi yung maghukay ka ng Yamasita treasure. Hindi yung magbili ka ng metal detector na million ang worth or GPS para lang mangita ka lang og hidden treasure. Para sabihin mo, one time lang ito, blessed na blessed ako. Hindi nyo ba alam, may kinuwento sa amin si Brad Eugene. Ang kwento ni Brad Eugene, may mga tao na naghukay dyan sa lugar nila, sa Sibugay. Yung pala treasure, parang 30 ka boxes ng parang lalagyan ng bala.
Kita nyo na yung ginagawang toolbox ni Brother John Traso. Ganon. Puno yan ng bars. 30 ka ganon. Siguro 5 lang sila. Yung 2 nandoon sa ilalim ng hukay. Yung 3 nandito. Pero mga armado. Nung na-elevate na yung gold, 30 kabuok, wala nang naiwan. Alam mo nung ginawa? Winaswasa ng kasama, pinatay yung mga tao doon sila. Narinig ngayon ng mga kapgo na mayroong putukan na. Siyempre, mag-echo man talaga yan. Mabuti kung may silencer lahat yung baril nila. Dumating yung mga kapgo doon, kasama ang kapitan, na mayroong mga niratrat. Nalaman nila. Nagratratan sila ngayon. Naging pabilo patuloy ng kanilang kamatayan. Ang treasure na yan. You see? Gusto mong blessing? Ano ang dapat natin? Anong move ang gawin natin? Basahin natin. Psalms 4 verse 6. Praise the Lord. There be many that say, who will show us any good? Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. Yan ang pinaka-blessing sa buhay natin na ating nasumpungan. Daming magsasabi, sino magpapakita sa amin ng anumang mabuti, kabutihan? Yamasita Treasure. Malaking company na mag-appoint sa iyo, gawin kang chief o general manager, o kaya i-appoint ka ng presidente. Tigdala ka lang ng bag niya kung saan siya magpunta, pero ang laki-laki ng sweldo mo, hindi yan. Ano yun? Ito na. Lift thou up the light of thy countenance upon us. Ipaliwanag mo yung muka mo, Panginoon, sa amin. Kailan mangyari yan sa buhay ng tao? Naliliwanag yung countenance ng Diyos sa mga tao. If sin is removed in their lives, wala nang hadlang. Yan ang pinakamalaking bagay na dumating sa buhay natin, na maibilang natin. Higit pa yan sa pang discovery sa mundong ito. Minsan mayroong pinopost. Awareness. Pag makakita kayo ng ganitong klaseng hitsura, ganitong klaseng anyo na lumilitaw sa dagat, huwag nyo na itong itapon. Kasi yung iba tinatapon. Alam mo yung parang laway ng whale. Pag yan ay nag-accumulate doon sa loob, dinudura yan ng whale. Parang kumpul-kumpul na laway, ganun. Mahal masyado yan. Mahal yan sa market. Millions of dollars yan. Bakit? Ginagawa yan ng perfume. First class na perfume. Kasi yung amoy niya lasting. Mas maamoy pa sa laway ng tao na natutuyo. Kung pwede lang ibaligya ng laway sa tao nga naugay mo ang perfume. Higit ka pa sa nakakita ng ganun. Praise the Lord. Yung mga mangingisda, minsan, yung mga pobre, nakakita ng ganun, sumasama sa pukot. Biglang yaman talaga. Pero ang pinaka-the best, yung countenance ng Diyos. Bakit? All in. Anong all in? May buhay na walang hanggan ka. Hindi ka pa pabayaan ng Diyos habang nabubuhay ka. May security ka na. May provider ka na. May doktor ka na. Lahat. Kompleto. Amen? Praise the Lord. Yan ang pinakamalaking blessing sa lahat. Minsan nakakita ka ng mga kasaysayan ng tao. Once upon a time, naging artista. Once upon a time, nakatira sa villa. Nung naubos ng pera dahil may bisyo, wala na, nagkargador na lang. Pera is spendable. Hindi mo rin madala. Pero yung countenance ng Diyos, pag suminag yan sa atin, all in.
both temporal and eternal. Godliness is profitable unto all things. Kaya nga yung ating inawit kanina, Thou hast provided all that I needed. Praise the Lord. Praise the Lord. Blessings yan. Ngayon, pag nag-shine na yung countenance ng Diyos sa buhay mo, dahil by the gospel of God, nag-repent ka, by the gospel of God, natuto kang magpakumbaba, magsisi. So tanggal na yung countenance ng Diyos, nandyan na sa iyo. Anong next step? Basa. Psalms 119 verse 135. Praise the Lord. Make thy face to shine upon thy servant, and teach me thy statutes. Yan. Make thy face to shine upon thy servant, then next, teach me thy statutes. Turuan mo ako mamuhay na banal, para hindi na mahadlangan yung mukha mo sa akin, baka babalik ako sa kasalanan. Turuan mo ako mamuhay na malinis, para yung mukha mo na nag-shine sa akin, wala nang hinder, magbabag ba? Kaya, to make it short, pag suminag yung mukha ng Diyos sa kanino man na tao sa mundong ito, by the gospel of the kingdom of God, that is salvation. Basahin natin. Psalms 81 hanggang 3. Praise the Lord. Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth. Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up thy strength, and come and save us. Turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Yan, salvation. Salvation from what? From all destruction. Physically and above all, spiritually. Destruction from all necessities. Alam, ang daming taong na nagpakamatay dahil walang mapuntahan. Gusto mo ng salvation sa lahat na yan? Huwag kang maglagay. Magsisi ka muna para yung mukha ng Diyos mag-shine sa iyo. Then magpaturo ka na sa statutes ng Panginoon. Sabi dito, Manasseh, Ephraim, steer thy strength. Yung ating, alam mo, steer, punta ka ng Jollibee, punta ka ng McDo. Meron yan silang coffee, di ba? Mag-order ka ng coffee doon. Bigyan ka ng hot water sa cup. Or karamihan, nandoon na yung coffee sa cup. Bigyan ka ng sugar at bigyan ka ng, ano yung puti? Creamer. Pero, meron silang ilagay doon na stirrer. Yung maliit lang na stick. Either kahoy or plastic. Para yung gustong maggamit ng creamer at saka mag-add ng sugar, after mailagay nila yun, meron silang gagamiting pang-mix. Dito sinabi, in-steer ni Benjamin, ni Ephraim, ang lakas ng Diyos para pupunta siya at magligtas sa kanila. Paano mo i-steer yan? Mag-humble ka. Magsisi ka. Praise the Lord. Ginigising mo ang Diyos. Yung lakas ng Diyos para ka iligtas. Kaya ganun, ka-importante yung face ng Diyos mag-shine sa atin. At anong paraan ng Diyos? Napakalayo ng Diyos. By His gospel. Ito na. Ito na yung dahilan. Bakit magkaroon tayo ng international mission, worldwide mission? Dahil mahalaga ito. This is more than any essential or any prime commodities the people needed. This is more than, because this is all in. Kumplito na ito. Amen? Praise the Lord. So, basahin natin. 2 Corinthians 4:6. Praise the Lord. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yan. See?
Inutos ng Diyos ang liwanag para liliwanag mula sa mga nasa dilim. At liliwanag sa aming mga puso para magbigay ng liwanag sa kaalaman, sa kaluwalhatian ng Diyos. Diyan mismo sa face of Jesus Christ. See? Kaya yung face ni Jesus must shine to us by the gospel of God. Ganun. Ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng idea, ng wisdom. If riches increase, put not your heart there. Set your affection on things above, not on things below. Kasi ito mga blessings na ito, pag magkamali ka, how to deal with, baka mahulog yung puso mo sa material blessings, then neglect mo yung spiritual blessings, nagkamali ka dyan. Maging carnal Christian ka na dyan. Yung sinabi dyan na, if in this life only, material, we have hope in Christ, we are of all men most miserable. So, huwag tayong ma-divert sa maling direksyon. Pag yung mga blessings ng Diyos dumating na sa buhay natin, na suminag na yung face niya sa atin, yung blessing tuloy-tuloy na nating tanggapin, we should not be mistaken. Baka ma-divert yung puso natin sa maling direksyon. Let us therefore focus on the spiritual things. Look not on the things which are sin, but look on the things which are not sin, spiritual. Labor not for the meat that which perisheth, but labor for the meat that which endureth forever. So don't be mistaken. Praise the Lord. Huwag tayong magkamali. Basahin natin. Ephesians 1 verse 3. Praise the Lord. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yes. Ang pinag-uusapan dito, we are so blessed by God. We are so blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Well, dito sa mundo, hindi maiwasan. Habang buhay pa tayo dito, may marinig tayo nakakapasakit. Diba? Sorrow ka na naman. Sa sanglibotang ito, hindi maiwasan. Mararamdaman mo yung kirot ng paa, kirot ng kamay, sanhi ng trabaho natin sa kabataan pa na masyado tayo, Sister Carol, Brother Roy, matagal ba sila noon nag-quick? Alam mo naman yung quick money. Bakit quick money? Madaling mabenta yan eh. Di quick money, minsan magdaan ako doon. Ay, maglinya ko ng mga estudyante dito sa cart nila. Quick money, quick food. Mabilis kainin. So, mainit. Yung pagluluto, maya-maya, hindi maiwasan, may mag-order ng Diyos, malamig. Siyempre, pag hawak mo ng baso, o kaya magsahod ka na sa plastic o whatever, malamig yan eh. So yung init at saka lamig, ano yan? Ano bang sanhi ng kidlat? Diba that is a meeting of two matters. The heat and the cold. Pag magtagpo yung init at saka malamig, or pag magtagpo yung positive at negative, magkaroon yun ng lightning and thunder. O yun. Hindi maiwasan kumikirot. Yan ang sabi sa akin ni Pastor Chit. Itong kamay ko. Hindi ko na Yan. Kaya kung meron man tayong blessing na pinaka-priority, hindi dito. Yung spiritual blessings. No more sickness, no more sorrow, no more evil there, no more death. Wala na. Napakasarap. At we are together with Christ. Praise the Lord. Last verse, Ephesians 2:6. Praise the Lord. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ito yung pinaka-the best. Kita na kayo ng mga mayayaman na tumatanda.
Pag maglakad yan sila, ang iba may mga tungkod na, ang iba meron ng sinasakyan, ang iba na kubang-kuba na. You cannot buy such youth, yung pagkabata, hindi mo kayang bilhin yan. Ano yung story ni pastor noon? Meron daw dyan somewhere in America siguro yan. Yung tinawag nila Fountain of Youth. Pag ang tao daw makaligo daw dyan, na 80 years old, pagtapos mong babad dyan sa Fountain of Youth, maging 20 years old ka. Eh di ang mga tiguang in town, nagmarcha dito niya. Ano ba yun, bundok? Nangadisgrasya tuloy sila, nangaulog. Eh wala na, imbis na. This is higit sa Fountain of Youth. Praise the Lord. Heavenly spiritual blessings. Kaya, you must know how to deal with the blessings of God. If riches increase, do not put your heart there. Put your heart on the spiritual things because they are much, much, much more important and lasting than the earthly things. Kaya, tingnan mo, ang bait ng Diyos. Binigyan niya tayo ng guidance, binigyan tayo ng wisdom, ultimo pag-choose ng mga blessings. He gave us everything. Hindi tayo magkakamali. Sabi nga ng Diyos, I set you before you two things, curse and blessing, life and death. Anong nirecommend ng Diyos? Choose life. Praise the Lord. Kaya napakabait ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. So talagang pasalamat tayo. God be merciful unto us and bless us and cause His face to shine upon us. Itong lahat ay ating nakamtan. Purihin ang Diyos, luwalhatiin ang Diyos, sambahin ang Diyos, at paglingkuran ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.